Magandang araw po sa ating lahat. Um, Ito po yung weekend bago ho yung pagbubukas ng panibago pong article ng confidential funds misuse. No? Pero bago po natin talakayin yon ay siguro maganda magkaroon muna ng wrap-up doon po sa unang sinalang na article. Sa darating pong Martes, si NBI Director Melvin Matibag ang huli pong isasalang ng prosekusyon para sa article on threats, no, para tahiin yung kabuuan po ng naging investigasyon ng National Bureau of Investigation dito po sa continuing threat ng pangalang Pangulo laban sa atin pong Pangulo at kanya pong pamilya, no. So inaasahan ho natin yung full bureau reporting. So hindi lang po ito cybercrime investigation katulad ng ginawa po ni Attorney Lotok at ni Agent Kalilong, kundi yung iba pa hong mga ulat mula sa kabuuan po ng opisina ng NBI. No? So yan po yung inaasahan ho natin sa pagsalang po ni Attorney Matibag sa darating pong Martes. Sa darating pong Lunes ay inaasahan ho natin yung pong pagtatanong ng mga senator judges patungkol po doon sa subpoena para sa tax documents, AMLC documents at bank accounts, no, ng mag-asawang Duterte Carpio. So malinaw naman po yung mga binanggit na nung nakaraan. Una, wala ho tayong debate doon sa bank accounts dahil ito po ay malinaw na exception sa bank secrecy law, yung pong pagkakaroon ng impeachment trial. No? So, tingin ko, yan po ay malinaw sa ilalim po ng ating mga batas at konstitusyon. Pangalawa, yung usapin po na AMLC documents, ang kailangan ho nating linawin doon at yun din naman ho yung nakalagay sa provision ho na ipinapakita nila, hindi ho totoo yung absolute confidentiality of AMLC. Kasi meron din ho kalangkap noon pong provision na binabanggit ho nila on confidentiality of AMLC, yung pong pagkakaroon ng information sharing mechanisms with other agencies, no? So, ibig sabihin, hindi ho totoo na absolutely hindi ho pwedeng mag-disclose ang AMLC. Ganon din po sa BIR, no? Kasi ito pong mga dokumento pong ito, in ordinary courts, hindi ho Senate Impeachment Court, pwede po itong ipakuha para maisabpina ho so that we can achieve the truth, no? And more importantly, pwede ho itong gawin ng Senate Impeachment Court in pursuance of its constitutional power para ho magsabpina ng mga dokumento at hanapin ang katotohanan sa mga kaso ng pananagutan katulad po ng impeachment. So, I think yan ho basically yung gist noon po magiging talakayan sa mga senator judges sa darating pong Lunes. No? So, puntahan ho natin ho yung confidential funds misuse. No? So, yan na po yung inaasahan ho nating maisasalang hopefully as early as Wednesday. Kung wala naman ho extensive na direct and cross sa darating pong Martes on Attorney Matibag. So, yung confidential funds misuse, ito po yung isa sa mga pinaka-inaantay ng bayan na talakayan at presentasyon po ng ebidensya dahil pag-uusapan ho dito yung mga malalaking mausapin. Pag-uusapan yung Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, at iba pa hong mga pangalan na kumuha, tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Mapag-uusapan po dito yung pong mga similar na mga pirma nito pong mga taong ito, kung saan sinabi na parang ilang tao, isang grupo lang ang pumirma para sa mga tao pong ito. Ikatlo, ilalahad din po doon yung PSA report kung saan sinasabi that these particular personalities do not actually exist. They were never born, they were never married, they had never died in the Philippines. No? So, yan po yung ilan sa mga pwedeng mailatag dyan po sa
confidential funds misuse. At huli, at pinakamahalaga, yung pagpapakita ho at presentasyon ng Commission on Audit Reports kung saan may pinasosoli na 448 million mula sa pangalawang Pangulo mismo. Una, doon pong sa unang paggamit ng confidential funds ng 2022, 73 million yung pong pinapasoli at nag-achieve na po ito ng finality sa Commission on Audit proper. Ibig sabihin, kailangan na pong isoli personal ng pangalang Pangulo at ng iba pang mga napangalanan doon. Yung pong 73 million. Yung pong balanse ng 448 million ay kung hindi ho sila nag-apila dito po sa kautusan po na ito, kailangan na rin po nilang mag-soli ng pera sa atin pong kabangyaman. So, yan po yung mga inaasahan ho natin sa darating pong mga linggo. Pagka po pinag-usapan na ho natin yung confidential funds misuse. At bakit ho ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil pera po ito ng tao. Hindi po ito pera ng pangalawang Pangulo na pwede ho niyang pagpasyahan kung saan lang po ito pwedeng gamitin. So, minamahalaga po ng House Prosecution Panel na dapat ang bawat piso ng pera ng bayan ay ginagamit sa dapat po niyang pinaglalaanan. At yan po yung basically puso nito po confidential funds misuse article. So, yun po muna. Si Kong Ace, kung may dagdag po siya. Hindi na rin ako mag-opening statement dahil napaka-comprehensive naman ng sinabi ni Congressman Terry Ridon. Gusto ko lamang susugan yung kanyang sinabi tungkol dun sa ipinapasabpina ng prosecution panel sa impeachment court yung mga mahalagang ebidensya na ilalatag ng prosecution panel nang sa ganon mapagtibay at mapalakas ang Article 1, no? This is Article 1, no? Yung Article 1 na nakasaad doon sa Articles of Impeachment. So, yes, meron pong sigurong matinding balitaktakan tungkol dyan, but I do believe and appeal, no, na itong mga dokumentong ito, kung gusto nating makita ang katotohanan, ay sana makita natin itong mga ebidensyang ito. Hindi ho ibig sabihin na guilty na ho yung respondent kapag isinabpina natin itong mga dokumentong ito. Ang ibig pong sabihin nito ay pwedeng suriin ng impeachment court ng mga senator judges itong mga pieces of evidence na sa aming paniwala ay mahalaga para pagtibayin, palakasin ang aming inilagay doon sa Article 1, no? Yung sa tungkol dito sa Article 2 sa confidential funds. Now, going back doon naman sa nangyari nung nakaraang linggo, no? Nakita naman natin sa dalawang testimonya ng aming mga witnesses na ipinakilala at inilatag, hindi pa ho nagigiba, no? Yung credibility nung aming mga testigo. Yung unang testigo inilahad at ipinakita na itong mga videos na ito ay authentic sa pamamaraan na sinasabi ng batas, no? Pangalawa, ito pong ebidensyang inauthenticate ng aming unang witness ay inauthenticate din naman ng panig ng depensa dahil kitang-kita na ginamit din nila itong ebidensyang ito. Dito naman sa pahayag o sa statement na ginawa ni Attorney Jeremy Loto, sinabi niya rito sa kanyang testimonya na meron silang nakitang basihan, no, para makapag-file base sa kanilang investigasyon para makapag-file sila ng 3 counts of grave threats at saka isang kasong inciting to sedition against the respondent. So ito mahalagang makita at matukoy natin sa pamamagitan ng paglalahad ng ebidensya. Kaya nga kami nakikiusap na kung maaari gusto nating makita kung gumagana ba yung ating accountability mechanism sa pamamagitan ng magpapakita ng ating mga ebidensya. Palagay ko, mabubuo ang konklusyon sa isipan ng ating mga husgado. So, yun lang ang gusto ko idagdag sa sinabi ni Congressman Terry Ridon. All right, we are now ready to receive questions.
Ann? Kongs, good morning. Sir, good morning, Sir Ace. Ayon po sa palasyo, wala pa pong natatanggap na request si Pangulong Marcos para sa authorization na mabuksan ang sealed BIR documents. Sinabi rin nila na